Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang maganda na umaga sa inyong lahat. Na-miss ko kayo to the highest level. Eto na ang pagbabalik ng Baklita sa Woo! At syempre, eto na ang ating chika sa arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, mamayang gabi matutunghayan na natin ang Game 5 na inaabangan para sa final round, diba, ng PBA All-Filipino Cup sa pagitan ng San Miguel at ng TNT. Nakakaloka dahil matapos kasing bumakbak. Wow, gusto ko yung pagbakbak. Sana ako din, bakbakan. Ang back-to-back na panalo, 3 sunod. Diba? Matapos kasi kung matatandaan natin, noong June 9, last Wednesday, diba? Nagsimula kasi ang Game 1 kung saan nga naman, diba? Medyo sinasabi ng ilan na daya nga ang San Miguel Beermen dahil nga sa mga technicalities na hindi naman daw dapat. Pero on the second game na ginanap noong July 13, last Sunday naman, ay, diba? Hindi pala. July 13 pala yun, last Sunday nagsimula ang Game 1. May kokorekin ko lang yon. Sunday, July 13 nagsimula ang Game 1 kung saan nga naman, diba, lumamang ng 2 points ang TNT. Diba, yun ang unang panalong nakuha nila. Diba, against San Miguel Beermen dahil nga sa mga technicalities. Last Wednesday, July 16, sa Smart Araneta Coliseum, nasaksihan natin sa Game 2 kung paano bumawi ang San Miguel Beermen from 98 score to 92 ng TNT. 6 points, diba? Yun, sa Game 2, 6 points. Pero eto na, last Friday, sa Game 3 na ginanap July 18 na nakakaloka. Mukha yata nga talagang rumagasa ng bonggang-bongga ang San Miguel Beermen sa score na 108 against 88 kung saan 20 points po sa third game or sa Game 3 na tinambakan nila ang TNT. Last Sunday ating natunghayan matapos kasi muling ipanalo ng San Miguel Beermen sa ikatlong pagkakataon ang laban nila against TNT sa score na 105 against 91 ng TNT. 14 points naman, talaga naman. Diba na nakakaloka. Mukha yatang hindi papayagan ng San Miguel Beermen na makuha ang pinapangarap ng TNT na Grand Slam title. Diba? Kasi nga naman sa mundo ng PBA, ang mga naka-Grand Slam pa lang na mga koponan, hindi ba, sa kasaysayan, over 50 years, diba, ng PBA. Unang-una ay ang koponan ng Crispa. Diba? Yun ang mga wag kang tumawa, totoo yun, nakakaloka ka. Diba?
diba, na nakakaloka. Pangalawa, ang San Miguel Beerman. O, diba, San Miguel yon. Tapos, nakamit ng Alaska. Diba? Tapos bumalik sa Sunmig Coffee ulit. O, diba? Na nakakaloka. Wala pang dumadagdag sa listahan ng nakaka-Grand Slam sa kasaysayan ng PBA. O, diba? Kasi nga last Sunday din natunghayan natin, diba? Na mag-walk out si Chat Reyes. Kasi nga, diba? Lot-lot na. Diba? Na nakakaloka. Tapos, nai-issue pa ngayon yung isang player ng SMB, 'di ba? Kasi nga naman, 'di ba? In fairness naman, last Sunday talaga ang ganda ng laro ng San Miguel Beerman talaga. Talagang buenas na buenas. Tapos itong si Chris Cruz ba ito? Tama ba? Chris ba yung pangalan niya? Jerry Cruz, 'di ba? Medyo napipiko naman din si ang tumatayong team manager ng TNT na si Jojo Lastimosa, napipikong kay Jerry Cruz kasi nga naman parang ang yabang-yabang daw. Kasi nga naman bumato ng ilang 3 points ito at talagang nga naman buinenas talaga ng, alam mo yung laro nila last Sunday. Ito kaya, tapusin na kaya mamaya ng San Miguel Beerman at tuluyan ng kunin ang titulong, alam mo yun, pagiging kampiyon para sa season ng All-Filipino Cup ng PBA. Well, malalaman natin yan mamayang gabi. O, diba? Well, kung gusto mo lang din naman matunghayan ang kung ano mga kaganapan sa mundo ng basketball, lalo may kinalaman sa PBA, mag-download ka na ng Arena Plus app sa iyong mga cellphone. Bakit kanyo? Sila lang naman ang tinangkal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 and 2025 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito magpapabago ng paraan mo at pag-i-enjoy ng mga inaabangan mong laro worldwide, diba? At mga latest happenings tulad na sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball at marami pang iba. Pwede mo rin masubaybayan na ito gamit ang kanilang mobile web-based application. Kung ito nga, yung Arena Plus app, diba? Sa kahit na anumang lugar dito sa Pilipinas o kung ano man ang ginagawa mo, gamit lang yung mobile device. Ika nga ng Arena Plus, anytime, anywhere pa. Ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong ligtas at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil namin gusto naming astig ka, kaastig natin dyan ang ating mga official endorser sa mundo ng PBA na si Scotty Thompson. Nakakaloka na maaga nagpahinga kanilang komponan. Diba? Ang Ginebra team kasi nga naman to give way, diba, sa San Miguel Beerman para lang hindi makamit di umano ng TNT ang kanilang pangarap na Grand Slam title. Nakakaloka. At syempre ang basketball phenomenal basketball star sa mundo naman ng NBA na malapit na natin matunghayan na, diba, sa darating na October na ang pagbubukas ng NBA na si Jordan Clarkson. Syempre kasama din dyan ang buong puwersa. Wow! Buong puwersa. Hindi ba buong pamilya muna? Sina Bong Ravena, Kiefer Ravena, Thirdy Ravena at Danny Ravena sa mga newest endorser ng Arena Plus. Kaya nga naman gawin natin astig ang ating gaming experience, sabayan natin yan ang pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena ng Arena Plus performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor din ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. So download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play, or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Cheers, miss!
Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Mga bakla! Diba? Nagkakrak yung boses. Ulitin natin. Mga bakla! Na-miss ko kayo. Talaga nga naman, 2 araw tayong hindi naka-ere. Kamusta naman kayong lahat? Na-miss namin kayo. Yun nga lang yung aking partner, medyo alam nyo yun, nag-oorasyon. Nag-oorasyon sa mga oras na ito para tumigil na ang ulan. Oo, nakakaloka. Kamusta kayong lahat? Metro and Mega Manila. Ayan. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Baklita sa Woo 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 Woo! O, diba? Hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook and TikTok. Hello po sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Ayan. O, diba? O, ipag-pray naman natin. Alam mo yun, prayer is a very powerful thing to do right now. Para kahit papaano yung ating mga kababayan na, 'di ba, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng baha tas ngayon nagsisimulang maglinis, 'di ba? Hindi po madali yung kanilang mga pinagdaanan kasi ako din po mismo na experience ko 'yan. Last nung nag-ondoy pa, 2008 yun if I'm not mistaken. Kumbaga 2008, nung ganun din, niragasa talaga. Kaya alam ko po yung nafe-feel po nila. At syempre sana wala nang mapahamak, sana tuloy-tuluyan ng huminto. Talaga medyo humihinto-hinto na yung itong si Dante kumpara kay Chrissing, di ba? Na talagang medyo ngayon may pa-arte-arte na hihinto, tapos babagsak yung ulan, pero hihinto, diba? Sana magtuloy-tuloy na, hindi ba? At syempre, pagdasal pa rin natin na sana wag na mabuo. Kasi di ba sinasabi ng Pag-asa, 2 daw. Ang posibleng, alam mo yun, na LPA na posibleng mabuong bagyo na papasok nga sa ating bansa. Pwede bang lumabas na lang sila kung saang outer world? Wag na silang maminsala sa kahit na anong bansa, di ba, na nakakaloka. Sana, alam mo yun, ngayon mo talaga may isip na parang tipong, alam mo yun, nung maaraw, di ba, gusto natin umulan. Ngayon umulan naman, pero grabe, di ba? Yun nga, ang sa akin lang po, di ba, kung meron po tayong mga may do-donate na mga, alam mo yun, na mga lumang mga damit, diba? Total naman, wala naman tigil ang kaka-online nyo, diba? Yung mga bili ng bili online. Kung may mga luma na kayo at hindi nyo na, alam mo yun, feel na suotin, baka pwede natin i-donate sa mga local LGUs, diba? Kasi marami nangangailangan yan ngayon. Naranasan ko kaya yan, diba? Through Jesus Saragosa and Dingdong Avansado nung panahon na yon. Sila yung una mga sumagot sa akin. Diba? Iba talaga yung feeling talaga ng gano'n na may tumutulong. Kaya kung meron tayong munting maitutulong tapos kung sobra-sobra naman yung stocks natin sa pantry, wow! May pantry! O sa cabinet na lang, ganyan. Kung may mga sobra kang sardinas, luncheon meat naman, na feeling mo naman hindi mo naman makakain ng sabay-sabay, itulong na lang natin dun sa mga, kunwari, may kapitbahay kayong talagang nabaha, ibigay na muna natin, diba? That would make a smile on their faces. Next, grabe, ganun yun. Pero eto na, kung medyo bored ka naman din sa araw mo ngayong araw na to, bibigyan kita ng pagkakabalahan. Kung hilig mo lang din na mag-tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun-believable sa Game Zone dahil you can play real games of tongits with real people for free. May chance ka din pwedeng makisplit over 34 million pesos ng papremyo at may chance kang makuha ito daily, ang cash prize na 14,640 pesos yan. Ang makukuhang cash credit ay pwede mong ipanglaro or pwede mong ipang cash out. Pero if I were you, kung makuha mo yung 14,640 pesos, diba? Ay, i-cash out mo, hindi ba? May 2 event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph or pwede mong bisitahin na kanilang social media on Facebook, TikTok, at Instagram na may Tara Game Zone na username. G ka na ba sa Tongits? Well, tandaan na dapat ang gaming fun lang, diba? Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph.
PH. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. O, diba na nakakaloka? So, eto na nga ang chika. Naku, nakakaloka. Kumapit ka na sa pwede mong kapitan. Huwag lang yung katabi mong kapitan mo, ha? Eto na nga na nakakaloka. Dahil nga sa mainit na pagtanggap at sa hiling na rin ng mga netizen na magkaroon ng Season 2. Oh, diba? Hindi pa ang PGT collab. Kung hindi ang Incognito na kung saan nga naman talagang nga naman papalapit na ng papalapit ang pagtatapos ng bonggang-bongga ay talagang hiniling na ng mga tao na sana magkaroon ng Season 2. Pero maugong ang usap-usapan mga Marce na posibleng ang i-push-push ito. Hindi sa cliff. I-push nga daw ang pagkakaroon ng Season 2 ng Incognito, lalo pat alam mo yun na ang mga tao na ang humihiling. So, ibig sabihin, mainit ang pagtanggap nito. Kasi nga naman, diba, nandyan na yung tipong sa Season 2, sinasabi nga nila, paano kung magsi-Season 2? Diba, tamo si NDRRMC na naman. Oo, napaka-thoughtful mo, no? Ayan. So, umaalarma siya ng umaalarma. So, eto na nga, yun na nga. Ano na yung sinabi mo? Puro na lang yun na nga. Eto na nga, 'di ba? Kasi nga 'di ba Tinegi Boom Boom Bells ang ang karakter ni Baron Geisler. So sinasabi ng ilan, sino ang papalit? Sino kaya pwede kung mag-Season 2? Bakit Tinegi Boom Boom? Ayan yung mga katanungan agad, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi pa nga tapos hindi pa nga okay. Parang 'di ba? Mandaming kaagad na follow-up question. Eto nga ang ilan sa mga pangalan na lumulutang na posibleng nga daw na ipalit ang sinasabi. Unang-una kasi 'di ba, nung tinanggihan to na Enrique Hill, 'di ba ang lumutang talaga na pangalan is si Arjo Atayde. Pero ngayon naman daw, parang si Arjo Atayde na naman daw itong napipisil. Hoy, hindi siya mansanas para pisil-pisilin. Hindi rin siya bangus, 'di ba? Na nakakaloka. Pero, yun nga, isa nga daw yung mga pangalan ni Arjo Atayde. Pangalawa naman ang pangalan ni Paolo Abelino na kung saan nga naman bagay din naman daw. Kasi nga naman yung sa kanyang looks, bagay daw talaga na mapabilang din sa Incognito. Pangatlo naman din, kasi nga napapabalita, 'di ba, na ang karakter daw ni Jay Cuenca sa Batang Quiapo, Itetegi Boom Boom Bells na rin daw. Baka nga, siguro, kasi nga, 'di ba, kung talagang nanonominate siya dito, wow, nanonominate, ano yan, PBB, housemates, ganon ang Incognito. Hindi, nominado ang kanyang pangalan sa maugong na posible nga daw na mapabilang, lalo pat ngayon, dito sa Batang Quiapo, 'di ba, kinakikitaan siya ng angking galing, lalo pat pagiging kontrabida, 'di ba, lalo pat ma-action din. Yun nga lang, hindi ko lang din mag-gets kay Jay Cuenca. Ba't lagi ka naka-brief? Kung hindi ka naka-brief, wala kang damit na nakakaloka itias. 'Di ba? O, pamapang-apat, 'di ba? Pero kay Paolo Abelino, sabi ng ilan, mukhang malabo naman yun kasi may gagawin silang project ni Kim 'di ba? So, parang, okay, X na si Paolo Abelino. Tapos si Jay Cuenca pangatlo. Yung pang-apat, parang Coco Martin. Talaga ba? Ano, isara niya yung Batang Quiapo niya para lang sumama sa Incognito? Or gagawin na nila doon sa Batang Quiapo, magma-merge sila ng Incognito? Mga ganyan. Magandang collab yun, di ba? Yung Incognito dumating sa Quiapo, hiningi ang tulong ni Tanggol. Oh, perfect! Di ba? Yung mga ganyan. Pero yun na nga, sabi ko nga, parang imposible naman yun kasi di ba, longest running pa din at talagang, alam mo yun, nakatindig pa rin talaga si Tanggol sa kahit na anong ang shows na ang dumating, 'di ba? Yung iba natapos na lang, yung mga kasabayan niya, pero si Tanggol nakatayo pa din talaga. At eto na nga, may mga babae rin na mga lumulutang na mga pangalan na posible nga daw. Sabi ni Jeff, iba ata gusto paputokin. Ni Miguelito kagabi, mare. Oo, di ba? No, nakakaloka. Talagang nag-exercise, nakabrief. Hinabol yung si Santino ba yun? Hindi si Santino. Yung kapatid ni Tanggol, hinabol nila kasi nga, di ba?
Gusto siyang tagihin Bumbum Bells. Pero hinabol niya lumabas ng bahay. Naka-brief. O, diba? Na nakakaloka. Ewan ko ba? Na-lurky ako doon. Pero eto, nangabalikan natin ang ilan sa mga artistang lumulutang pa din ang pangalan. Tulad na lang daw na si Angel Locsin daw, pwede naman din daw. Lalo pat may mga ilang aksyon na din ang ginawa ang aktres. At pwede naman daw maging comeback project at posibleng maging maganda rin ang pagpasok ni Angel Locsin sa Incognito 2 kung sakali man din daw na alam mo yun, maimbitahan. Kasi parang top priority daw if ever na mag-iimbita ng mga artistang babae. Pumapangalawa din sa listahan ng aktres si Jody Santa Maria. O, diba? Pwede rin. Diba? Kasi lately, diba, yung mga ginagawa din naman ni Jody, medyo parang very active na din. Ito na nga, pumapangatlong aktres sa posibleng mapabilang nga daw kung sakali daw din na maghanap nga ng ipapalit ay si Jane De Leon. Lalo pa, diba, mas train na rin siya. Kasi di ba nag-dar na siya. Grabe yung training na ginawa nila. Kaya lang na magagawin niya sa Incognito, lumipad ng lumipad. Ganon. Hoy, hindi mo siya malilipa rin. Nakakaloka ka. Diba? At itong pinakaantabayanan ng lahat, kung sakali mang magkatotoo ito, aba, masaya ang Katniel, diba? Kasi kung Catherine Bernardo makakasama sa Incognito 2, diba? Kumbaga, another aspect of the career of Catherine Bernardo, yung into action naman din siya, diba? Kasi halos nagawa na niya lahat ng roles, diba? Pero mas maganda rin, at saka ito na rin siguro yung magiging parang comeback project nilang dalawa. Hindi, comeback project as a love team. Kung sakali man, diba? Walang masama, diba? Pwede na rin si Angel Locsin. Grabe, hiyang-hiya naman daw si Angel Locsin sa'yo, Russell Vargas. Baka pwede ka. Pero yun, isa pa sa actress na, alam mo, iniisip nila ay si Raisa Senon. Diba? Kasi diba si Raisa Senon talagang halos kasama din niya na Angel Locsin sa General's Daughter na talagang tinding bakbakan ng aksyon din yun, diba? Pero eto na ang pinakakaabangan ng lahat. Enrique Hill, posible nga daw bang, alam mo yun, tanggapin na ang role sa season 2 ng Incognito 2. O, yan yun diba? Na sana sa pagkakataon daw ito na kung sakali man, alam mo yun, alukin ulit si Enrique, sana nga daw tanggapin na. Kasi nga naman daw ngayon daw, may balita lang naman, pero wala namang konfirmasyon na parang nagsisisi nga daw si Enrique, sabi kasi nga daw hindi, alam mo yun, ngayon kasi sobrang pumatok talaga ang Incognito 1 Parang may pagsisisi daw na sana daw tinanggap na lang yung project na ito nung unang inalok. Yun daw. Kasi nga, para daw ang naging dahilan kasi talaga nun. Eto, wala pang kumpirmasyon. Pero ang totoong dahilan daw kasi, nagkaroon ng conflict sa schedules kasi may mga other commitments na hindi pa pwede. Kasi katulad niyan, di ba yung unang shoot nila, nag-Europe sila, talagang fly abroad. Para daw may mga schedules na, alam mo yung masasagasaan na commitment sa iba pang mga proyekto. Di ba? Kung kaya't nga naman daw, hindi daw tinanggap. Yun ang pagkakasabi ng ating chismosang kapitbahay. Pero sana sa pagkakataong ito, di ba, kung sakali man na itutuloy na nga itong Incognito 2, sana talaga, di ba, sana mapabilang na siya. Kasi namimiss na rin siya ng mga tagahanga niya, diba? At saka feeling ko naman din, magiging okay naman din sila. At para matapos na rin ang usapin na meron silang hidwaan ni Daniel Padilla para sa pagbubukas ng PBA sa 50th anniversary nila this October. Diba? Magpansinan na sila pag manonood sila ng tawag dito, ng San Miguel. San Miguel ba? Ginebra sila. Diba? Na nakakaloka. Parang ganoon, wala nang deadmahan. Tsaka parang hindi nahihirapan si Sadjo makipag-usap kung kanino. Diba? Lalo pat kung nakikita-kita kayo sa court. Nakakaloka yun. But anyways, hello po sa mga sa ating digital platforms on Facebook, lalong-lalo ang mga taga Vermont, USA, na si Alec, yan sa'yo, diba? Sila Bianca Ashley, diba? Hello sa inyong lahat dyan. Justin, Mangilin. Tama ba ako? Na nakakaloka yun. Anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang daladala na nag-iisang bakla. Habang patuloy na nag-oorasyon ang aking partner, si Tita Cora.
para tumigil ang bagyo. Ayan na, eto pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo, sabihin mo